panibago po na sa personal po na mag-exhort. Parang mas okay po sa virtual kasi at least hindi ko po nakikita. Pero praise the Lord, ang salita niya mga kapatid ay powerful mga kapatid. And talagang ito po message na ito is ako po yung unang tinamaan, ako po yung unang tinuruan ng Panginoon mga kapatid. And this title po ng message na ito is, it's a common phrase mga kapatid, it is stand your ground. Na-testimony po ni Hannah ito before na yung word na stand your ground, yung phrase na stand your ground. And hindi ko po alam bakit dito po dinala ng Panginoon yung mensahe. Kasi nung nagpre-prepare po ako kahapon ng umaga, parang sabi ko, it's about breakthrough, about victory mga kapatid. Pero dito po tayo dinala, stand your ground mga kapatid. And ano po ba ang ibig sabihin to stand your ground? It is to not retreat even when in the face of opposition. Mga kapatid, it is not to retreat. Hindi tayo tatalikod doon sa mga kalaban natin. In the face of opposition, we stand our ground and take advantage mga kapatid. Tayo yung lalaban, tayo yung may defense mga kapatid, and we take offense mga kapatid. We defend mga kapatid. And di ba sa atin, tanongin ko mga kapatid, anong mas madali? Stand your ground or go with the flow? Yes po mga kapatid, talagang mas madali na mag-go with the flow. Sa akin din po personally, talagang sabi ko, mag-go with the flow na lang. Sige, sunod na lang ako, gano'n. Kung ano yung plano niyo, sige, go lang, gano'n. Oo na lang lahat, sunod na lang. Mas madali po diba pag gano'n na, sige, go. Wala akong gagawin, hindi hassle, gano'n. Parang, go lang, go with the flow, mga kapatid. Pero dun sa go with the flow na yun, mga kapatid, may konting compromise dito, may konting compromise doon. Yun yung disadvantage, mga kapatid, pag go with the flow. May mga nako-compromise. Kahit na it is less demanding, pero may mga nako-compromise. And in standing our ground, it takes diligence and strength. Yun ang kailangan mga kapatid for us to be able to stand our ground. Lalo mga kapatid sa mga panahon na ito, mahirap mga kapatid. Alam natin na merong labanan, not just physical mga kapatid, but spiritually. There is a war mga kapatid. And standing firm, standing your ground also takes sacrifice and commitment. Sacrifice kasi i-give up natin yung personal na comfort natin, yung personal na habits natin na nakasanayan na natin. I-give up natin yung societal acceptance na tanggapin tayo mga kapatid. Kasi sa panahon natin ngayon, maraming opposing na mga ideas, maraming opposing na principles, and talagang kung pipiliin natin to stand our ground, hindi tayo gugustuhin ng lahat ng tao, mga kapatid. And yan, mga worldly desires, kailangan natin i-give up yung mga yun, mga kapatid. That's why it takes sacrifice na hindi natin ma-compromise ang ating faith. And it takes commitment, mga kapatid. It is unwavering dedication, consistent long-term effort to uphold. Consistent long-term, mga kapatid. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mag-stand firm, kung hanggang kailan natin kailangan mag-stand to stand our ground, mga kapatid. Kaya we have to be consistent. And dapat yung effort natin is naka-ready for that long-term na time, mga kapatid. And in this world, really, we're going the flow is much easier, mga kapatid. God is saying to us, let us refuse to be the same. Hindi tayo magiging katulad nila, mga kapatid, na hindi tayo mag-go with the flow. Let us be firm, mga kapatid, with our faith, and let us stand our ground, mga kapatid. We are not the same. We are set apart, di ba, mga kapatid? And it is the truth. This is the truth that we are standing on. We are standing in our ground, and we don't have to be afraid, mga kapatid, because God is standing with us. Hindi tayo mag-isa sa labanan na ito, mga kapatid. And God is with us always, mga kapatid. And bakit nga ba, mga kapatid,
kapatid, kailangan natin mag-stand firm. I know, meron na tayong mga ideas bakit kailangan natin mag-stand firm dahil sinabi ko nga rin kanina is in this last days, sa mga panahon na ito, talagang maraming mga kapatid labanan, maraming oppose mga kapatid. So, first reason is found in 1 Peter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So John 10:10, the thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Unang reason bakit na kailangan natin mag-stand firm is because the enemy came to kill, to steal, and to destroy. Siya ay, he is seeking someone whom he may devour. He is seeking believers, mga kapatid. Hindi yung mga nasa mundo, but us in the church. Kasi yung mga nasa mundo is, hawak na niya. But tayo, na believers, is we are vulnerable sa mga attacks ng kaaway. He is lurking around us. And gusto niyang steal una our faith. He wants to steal our faith kasi gusto niya tayong parang pilayan sa spiritual natin. To spiritually incapacitate us by weakening or destroying our faith in our life, mga kapatid. Kasi yun ang connection natin sa ating Panginoon. Pag pinahina niya yun, parang mawawala na rin talaga lahat. Mawawala na tayo, mga kapatid. Pangalawang ninanakaw niya sa atin, it's our relationships. And not just relationships, mga kapatid, but those that are healthy, spiritually edifying relationships. At dito yun sa church, in our fellowship, mga kapatid. Ninanakaw niya, gusto niya tayong i-isolate mula sa ating mga kapatid. Gusto niya tayong i-isolate sa bawat isa. Kasi di ba, mga kapatid, pag tayo united, is he fears yung unity natin, kung anong mangyayari sa kingdom niya. When we are united, we can destroy the kingdom of the enemy. And din nga sa Ecclesiastes 4:12, a threefold cord is not quickly broken. So talagang ina-attack na yung relationships natin by using anger, by using offense, yung mga na-offend tayo, disunity and pride para paghiwa-hiwalayin tayo. But let us not allow the enemy, mga kapatid, na nakawin yung relationships natin sa ating mga kapatid. He wants to isolate us, mga kapatid, at hindi tayo papayag doon. Number 3, that he steals is peace. Yung peace natin. Ginagawa niya yung peace natin na stress, ginagawa niyang anxiety, ginagawa niyang takot, na doon na nagsisimulang mawala yung diligence natin, nagsisimulan na mawala yung passion natin. Parang doon na mag-play safe na lang tayo kasi baka nandun na yung takot at anxiety eh. Kaya yung peace natin is na we are able to trust God more. Nandun na napapalitan na siya ng doubt. So yun, nauna, mga kapatid, na sa utak natin. The little battles occur in our minds, for that is where every much of the fight exists. Sa utak, mga kapatid, sa ating kaisipan, yan ang unang inaatakan. Fourth, mga kapatid, is he is trying to steal your purpose. The enemy doesn't want us to do what God has called us to do. Kasi tayo ay threat sa mga tactics niya, threat tayo sa mga agenda niya. Kaya, it makes us to lose focus. Nandun na wawala na tayo dun sa focus natin sa kingdom priorities natin. Nandun na sinasayang, ninakaw niyo yung oras natin, sinasayang niyo yung oras natin sa mga bagay na hindi importante. Kasi merong tayo, mga kapatid, merong pinagkalob ang Panginoon sa atin. There is something in you that hell has been trying to silence. At yun, kaya gusto niyang nakawin yung purpose natin, yung pagkatawag natin, mga kapatid. And then next, he wants to steal your joy. The enemy wants to disturb with our trials and watch us embrace misery. Ayaw niya na nakikita tayong joyful. Kasi connected ang joy at hope. Kasi diba nagkakaroon tayo ng joy because we know that
there is an end. There is an end to this. And we know na meron tayong look forward sa huli, mga kapatid. At yun yung hope that all will end well. At yun ang inaatake ng kaaway. Kaya merong mga complaints, nandun na lumalabas yung mga pagko-complain natin, lumalabas na yung pag-criticize, kaya nawawala yung joy. It's the negative emotions, negative responses na inaalaw natin na nananakaw yung joy natin. Personally, mga kapatid, yun din. Parang naging battle ko din yun nung the past, and then parang the past weeks, and then late ko na na-realize na ay parang hindi na ako joyful, parang hindi na ako nag-look forward. But then I pray to God, mga kapatid, na ma-restore yung joy na yun. And praise God. And then last is, He wants to steal our health. Not just physical health, but also spiritually. Kasi kapag may sakit tayo, pag injured tayo, na lilesen yung mga kaya natin gawin. Yung na parang nababawasan yung mga pwede natin gawin para sa ating Panginoon. And yan ang gusto nyo gawin na wala tayong gawin. Parang naka-stagnant lang tayo. And kaya inaatake niya yung ating kalusugan. So mga kapatid, kailangan natin i-guard, we need to guard, we need to protect our faith, our relationship, our peace, our purpose, our joy, and health. Mga kapatid, let us cover this, mga kapatid, through prayer, that these are all the gifts of God sa atin na kailangan natin i-cherish at kailangan natin i-defend. We need to hold it dearly, mga kapatid, at hindi natin hayaan na manakaw. These are our treasures, mga kapatid. At yan, kumikinang parang ginto sa paningin, ginto o diamante sa paningin ng kaaway yan. Kaya kailangan natin hawakan ng maigi, mga kapatid. Too often that we just parang hinahayaan lang natin na mag-slip away, hinahayaan lang natin na masira, pero yun pala, maliliit na pala na steps ang kinuha ng kaaway, and hindi man lang natin ipaglaban, mga kapatid. Number 2, na bakit kailangan natin mag-stand firm. Number 2, it's because spiritual compromise is a pitfall. Pitfall, mga kapatid, is a trap. It is a hidden danger. So, hindi natin namamalayan, mahuhulog na pala tayo sa patibong ng kaaway. So, yung spiritual compromise is parang na-describe siya as a slippery slope downward. Pero, it is a pitfall dahil hindi nangyayari at once. Hindi ka lang minsan nag-compromise, mahulog ka na. Pero, unti-unti, slow progression of concessions that lead us on a path downward. Unti-unti yun, mga kapatid. Yung maliliit lang na compromises natin is doon nag-lead sa trap na yun. The things that we fail to conquer now will be tested again and again, mga kapatid. And the devil will make you believe that it is not a big deal. Kasi ang enemy is tricky. Talagang i-deceive niya tayo na maliit lang naman na bagay yan, sige na. Parang gano'n, mga kapatid. And we must refuse, mga kapatid, sa mga bagay na yun. Meron yung mga just following the desires of the flesh rather than standing firm. Doing what the conviction of the Holy Spirit is telling us not to do. Nagawa pa rin natin kahit na hindi dapat. Knowing that what you are watching is not in harmony with God's will. Ito, mga kapatid, unang-una, it's our phones, mga kapatid. It's entertainment. It's the primary tool, the devices na hawak natin. Ang liit-liit, mga kapatid. But it is marami, mga kapatid. Ito ang doorway sa maraming contents, maraming mga bababasa, maraming mapapanood, mga kapatid. And if we are not careful, we will be trapped, mga kapatid. Kung ano yung pinapasok natin sa mata natin, sa tenga natin, sa pandinig natin, it enters our soul, mga kapatid. At delikado, mga kapatid, kung ano-ano yung mga pinapapasok natin sa mga small gate na mga ito, mga kapatid. Sabi natin, isang clip lang naman, 1 minute video lang. Anong content ng short video na yun? Ay, help us, Lord.
We are all guilty mga kapatid dahil, di ba, scroll, dyan, reels, lalabas, kung ano-anong news from other countries, kung ano-anong videos from iba-iba mga kapatid, marami. Sa isang oras na umupo ka lang, marami ka lang mapapanood, marami na tayong mapapanood. Kaya, we have to be careful mga kapatid. And then we compromise integrity, we compromise also with our words. Maraming little compromises, pero it's a trap. It's a trap. So let us stop compromising. Let us become bold in our faith, mga kapatid, sa ating relasyon, sa ating Panginoon, mga kapatid. Tayo ay humawak, mga kapatid, ng mahigpit. That yes, we show love, we show grace sa mga tao, sa mga nakakasalamuhan natin araw-araw. Pero hindi yun ang rason na magko-compromise tayo. Mga kapatid, meron pa rin boundary kahit na nakikisalamuha tayo sa ibang tao. Dahil gusto lang natin mag-fit sa social standards ng panahon ngayon. But let our actions reflect the truth. Let our actions reflect the truth of God and not the ways of this world. Sa society na to, sa culture, society and culture, may mga times talaga na it is against the truth we are standing on. But we don't seek the approval of man, but we are seeking the approval of God sa lahat ng ating ginagawa. It's not meant that we are pleasing, but it is God, mga kapatid. Ephesians chapter 6 verse 10 in Amplified Version. 10 Amplified. In conclusion, be strong in the Lord. Be empowered through your union with Him. Draw your strength from Him, that strength which His boundless might provides. Mga kapatid, our strength is not out, hindi galing sa sarili natin, but galing sa source ng ating kalakasan, mga kapatid. The source of power and strength is God. And hindi natin kaya na tayo lang, kaya kailangan natin ang Panginoon. Yung powers ng enemy is against us, but we serve a more powerful. We serve a stronger God, mga kapatid. At talo na, mga kapatid, yung kaaway dun pa lang. Yung backup natin, mga kapatid, ang Panginoon is mas malakas. In His power, by His grace, through His mercy, that we stand firm at tayo ay may kasama, mga kapatid. Kapatid, we never stand alone. God's grace is sufficient for us. He will get us through the final trial. He will sustain us in our suffering. And He assures us that the gift of eternal life is ours. Humawak lang tayo, mga kapatid. Kumabit tayo sa ating Panginoon. Paano, mga kapatid? How do we stand our ground? So, alam ng Panginoon na hindi natin kaya na sa atin lang. Kaya He equips us for the battle. He doesn't send us into the battle na ito lang, ganito lang, wala na. But kasama natin ang Kanyang salita, ang Kanyang spirito, ang Kanyang kapangyarihan. Kasama natin siya sa laban, mga kapatid. Ephesians chapter 6 verse 11 and 13. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse 13, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. And also, katuloy niya, mga kapatid, is 14 to 17. Pwede po pabasa po. Stand therefore, having your loins girt about your truth, and having on the breastplate of righteousness. Your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. And mga kapatid, and ang binigay ng ating Panginoon, it is the whole armor of God. The belt of truth
the world, hawak natin yung katotohanan. And laban kay Satan, he is the father of lies. And kailangan natin that we stand on the truth. We have to fortify our mind with the truth of God's Word, mga kapatid. Nandun, mga kapatid, na di ba meron po tayong past exhortation that knowing the voice of the shepherd. And sa panahon ngayon is kayang gayahin ng kaaway yung mga salita. Kaya nang ipapalitan niya lang yung mga ibang words, mga kapatid. And kailangan na maging aware tayo. Kailangan na alam natin yung salita ng ating Panginoon. Alam natin yung boses ng Panginoon, mga kapatid. Kailangan, kasi di ba pag meron yung mga nag-e-examine ng mga authentic goods, di ba? Pag pinagtabi yung fake at saka authentic, magkamukha. Pero yung mga nag-e-examine nun, yung mga nag-determine kung authentic ba, is may mga tinitignan pa sila. Talagang ina-examine nila sa loob, yung mga, kung ano-ano pa, mga kapatid. And, ganoon din tayo, mga kapatid. Kailangan natin i-examine. We have to know, mga kapatid, yung salita ng ating Panginoon. Kailangan alam natin yung katotohanan sa deception, mga kapatid. Number 2 is the breastplate of righteousness. Yung righteousness, yung breastplate na ito, mga kapatid, is it protects the vital parts ng isang tao, mga kapatid, especially the heart. And this righteousness is the righteousness of Christ, for we are not righteous na tayo lang. It is the righteousness of Christ imputed by God and received by faith, na ginaguard ang ating puso against sa mga accusations, against the charges or attacks of the enemy sa buhay natin. And it secures us. It secures our innermost being, mga kapatid. And number 3 is the fit shod with preparation of the gospel of peace. Maraming nilalagay ang kaaway sa daanan ng mga obstacles na maaaring maapakan, maaaring mapigilan tayo, mga kapatid. Pero with this part of the armor of God, hindi tayo mahihinder, mga kapatid. We must be prepared with the gospel, mga kapatid. At hindi tayo dapat magpapapigil sa mga obstacles na nilalagay sa ating harapan. Number 4 is the shield of faith. Lahat ng binabato niya na tayo mag-doubt, tayo madismaya, tayo ma-discourage, magiging, hindi mawawala ng bisa lahat yun, mga kapatid, when we have the shield of faith. Because in Christ, si God ang author and perfecter of our faith. And siya ang author and perfecter. That's why our faith is solid. It is true. It is real, mga kapatid. At kaya tayong i-shield ng i-shield ito, mga kapatid. And then next is the helmet of salvation. It is for our head, mga kapatid. Our way of thinking needs preservation. At yun nga, yung lagi natin nababanggit, the battle begins here, mga kapatid. At kailangan na matakpan, mga kapatid, ang ating ulo. And doon, mga kapatid, it's the helmet of salvation. Ang isang taong naligtas na, mga kapatid, ay alam niya kung paano i-discern between the truth and deception. Kaya, mga kapatid, ay hindi basta-basta ma-atake, mga kapatid, yung sa isipan. And then next is the sword of the Spirit. Ito lang, mga kapatid, yung armor or weapon na binigay for defense. For offense. This is our greatest spiritual weapon for offense laban sa kaaway. It is the Word of God, mga kapatid. The Word of God will be our overpowering response to Satan, mga kapatid. At hindi na yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon is doon pa lang, talo na siya, mga kapatid. And with this full armor of God, the truth, righteousness, gospel, faith, salvation, and the Word of God, God has given us this weapon, mga kapatid, through which we can be spiritually victorious. Satan is already a defeated foe, mga kapatid. At wala na, mga kapatid. He is a defeated foe, mga kapatid. Kaya kailangan ay we need to put on the whole armor of God, mga kapatid, sa ating, lalo sa mga panahon na ito. Mahirap, mga kapatid.
And sa aking pagtatapos, let us refuse to go with the flow. Let us stand our ground, mga kapatid. Huwag nating panoorin lang na pumupunta, yung kung saan pumupunta ang ibang mga tao, di ba, go with the flow sila, kung saan sila pupunta. But we must keep our eyes on Jesus and put on the whole armor. Recognize the real opposition and then stand firm against it. Dahil sa mundong ito, it's really getting fast-paced. Marami nang nare-reveal, maraming nangyayari sa iba't ibang banda ng mundo. But ang pinakamatinding labanan ay spiritually. So we must be ready. We must be fully equipped, mga kapatid. A whole army is being raised up, not to blend in, but to stand out, to be set apart. We are the church. We are the called out ones of God. And we refuse na mag-blend in dahil kailangan natin mag-stand out. And here, mga kapatid, no more blurred lines, no more compromises, no more in-betweens, mga kapatid. We have to make a choice. Do we go with the flow or do we stand our ground? And dear mga kapatid, I want to give God all the glory.